Lumaki ako sa isang lugar na kadalasan ay tinatawag ng iba na squatter, pero para sa amin, ito ang tahanan. Sa gilid lang ito ng lungsod, dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, at kapag umuulan, halos sabay-sabay kaming naglalagay ng timba sa loob ng bahay para saluhin ang tulo ng bubong. Hindi perpekto ang buhay namin, pero totoo at puno ng samahan. Sa bawat umaga, gigising ako sa ingay ng mga nagtitinda sa kanto, sa tawanan ng mga batang naglalaro kahit walang tsinelas, at sa amoy ng nilulutong tuyo o sardinas na nagsisilbing almusal ng karamihan sa amin. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid, kaya maaga kong atatunan ang responsibilidad. Tuwing madaling araw, sumasama ako sa nanay ko sa palengke para tumulong magbuhat ng mga paninda kapalit ng kaunting bayad. Minsan, nagkakarga ako ng gulay o prutas para sa mga suki, at kahit maliit lang ang kita, malaking tulong na yun para may maipangkain kami sa buong araw. Pagkatapos noon, uuwi ako para magpahinga sandali. Saka naman ako maghahanap ng kung anong pwede pang pagkakitaan, tulad ng pag-aanyos ng sirang gamit ng kapitbahay o paglalako ng yelo tuwing tanghali. Sa lugar namin, walang mayaman at walang mahirap sa pakikitungo. Pantay-pantay kami pagdating sa tulungan. Kapag may nagkakasakit, kusang may mag-aabot ng kuunting pera o pagkain. Kapag may problema ang isa, parang problema na rin ng lahat. May isang matandang lalaki roon na parang lolo na naming lahat. Palagi siyang nakaupo sa gilid ng daan at nagbibigay ng payo kahit hindi naman hinihingi. Sabi niya sa akin minsan, hindi sukatan ng halaga ng tao ang laki ng bahay niya. Hindi ko iyon nakalimutan, lalo na sa tuwing nararamdaman kong maliit lang kami sa mata ng iba. Kahit mahirap ang buhay, may mga pangarap pa rin ako. Pangarap kong makapag-aral ulit at makahanap ng maayos na trabaho balang araw. Gusto kong makaalis kami sa sitwasyon namin, pero hindi sa paraan na iiwan ko ang lugar na kinalakihan ko, kundi sa paraan na maiaangat ko ang pamilya ko habang dala ko ang mga aral na natutunan ko rito. Sa gabi, habang nakahiga ako sa banig at nakikinig sa mga tunog ng paligid, mga aso, motorsiklo, at usapan ng mga kapitbahay, iniisip ko kung paano ko babaguhin ang takbo ng buhay namin. Isang araw, habang nagkakape ako sa labas ng bahay, napansin kong may kakaibang usapan ng mga tao sa kanto. Hindi na ito yung karaniwang chismis tungkol sa kapitbahay o sa presyo ng bilihin. May halong kaba ang boses nila at halatang may pinapasapasang balita na hindi maganda. Lumapit ako para makinig at doon ko unang narinig ang salitang matadal na naming kinatatakutan, demolisyon. Sabi ng isa, may plano raw ang munisipyo na gibain ang buong lugar namin dahil may proyekto raw na itatayo rito. Wala raw malinaw na petsa, pero sigurado na raw iyon. Natahimik ako habang pinapakinggan sila. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi ko agad alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot ba? Galit? O pag-aalala para sa pamilya ko? Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko ang nanay ko na nagluluto. Tinanong niya ako kung bakit tahimik ako at doon ko sinabi ang narinig ko. Sandali siyang tumigil sa ginagawa niya, saka napabuntong hininga. Hindi na bago sa kanya ang ganitong balita, pero ramdam ko na kahit siya, may takot din. Wala pa namang sigurado, sabi niya, pero halata sa boses niya na hindi siya kumbinsido sa sarili niyang sinabi. Kinagabihan, mas tahimik ang paligid kaysa dati. Parang lahat ay nag-iisip, nag-aalala, at naghihintay. May ilan pa rin nagtatawanan sa labas ng bahay pero ramdam mo na pilit lang iyon. Sa loob ng bahay, nakatingin lang ako sa kisame habang nakahiga. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa amin kung totoo man ang balita. Wala kaming ibang pupuntahan, wala kaming lupa, wala kaming ipon, at ang tanging meron kami ay ang maliit naming bahay na kahit papaano ay nagbibigay sa amin ng masisilungan. Doon ko naramdaman sa unang pagkakataon ang takot na mawalan ng tahanan. Hindi ito lang basta bahay na gawa sa yero at kahoy. Ito ang lugar kung saan kami tumawa, iyak, at nagsikap na mabuhay araw-araw. Hindi ko ma-imagine kung paano kami magsisimula ulit kung mawawala ito sa amin. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may maliit na boses sa loob ko na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa kami tapos. At kung sakaling dumating man ang araw na iyon, alam kong hindi kami basta susuko.
Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil may kailalan akong gawin, kundi dahil parang may kakaibang bigat sa dibdib ko. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko, nagising na ang karamihan. Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang ilang kapitbahay na nakatayo sa may kanto, nag-uusap ng pabulong, tila ayaw nilang marinig ng iba ang sinasabi nila. Doon pa lang, alam ko na agad na hindi lang pala chismis ang narinig ko kagabi. Habang papalapit ako, napansin ko ang isang sasakyan na nakaparada sa may dulo ng eskinita. Hindi iyon pamilyar sa amin. Malinis, may logo sa gilid at may ilang taong nakauniporme na nakatayo sa tabi nito. May hawak silang mga papel at tila may hinahanap. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may paparating na hindi maganda. Maya-maya, may isang lalaki na tila opisyal ang lumapit sa gitna ng lugar namin. Tinawag niya ang atensyon ng mga tao at isa-isa kaming nagsilabasan ng bahay. May hawak siyang megaphone at nang magsalita siya, parang bumigat ang hangin sa paligid. Ipinaliwanag niya na may utos na raw mula sa munisipyo na ang lugar namin ay nakatakdang i-demolish. Hindi raw ito basta plano lang, kundi isang desisyon na ipapatutupad sa lalong madaling panahon. Parang tumigil ang mundo ko habang pinapakinggan ko siya. Naririnig ko ang boses niya, pero parang lumalabo ang paligid. Nakita ko ang nanay ko na lumabas ng bahay. Hawak ang sandok na ginamit niya sa pagluluto. Nakatingin siya sa opisyal, halatang hindi makapaniwala. May isang kapitbahay na agad nagtanong kung kailan ito mangyayari at ang sagot ng opisyal ay mas lalong nagpabigat sa amin. Ilang araw na lang daw ang palugit namin para lumikas. Biglang nagkaroon ng ingay sa paligid. May mga sumigaw, may umiyak at may nagtanong kung saan kami pupunta. Pero ang mga opisyal tila handa na sa ganitong reaksyon. Sinabi nila na may proseso raw na sinusunod at may mga dokumento silang pinanghahawakan. Pero para sa amin, hindi iyon sapat na paliwanag. Hindi nito masasagot ang tanong na paulit-ulit sa isip namin, saan kami pupunta? Lumapit ako sa nanay ko at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsasalita, pero alam ko kung ano ang iniisip niya. Pareho kaming walang sagot. Ang maliit naming bahay na matagal naming pinaghirapan, ang mga alaala na nandito, parang mawawala na lang ng ganun-ganon. May ilang residente ang agad nagtaas ng boses. Sinabi nila na wala kaming natanggap na malinaw na abiso noon. May ilan pang nagsabi na hindi sapat ang ilang araw para makahanap ng lilipatan. Pero ang mga opisyal, paulit-ulit lang sa sinasabi nilang utos daw ito ng mayor at kailangan nilang sundin. Habang pinapakinggan ko ang usapan, unti-unti akong nakakaramdam ng halo-halong emosyon. Takot dahil hindi ko alam kung paano kami magsisimula ulit. Galit dahil parang wala man lang konsiderasyon sa sitwasyon namin. At lungkot dahil parang hindi kami nakikita bilang tao, kundi bilang sagabal lang sa isang proyekto. May isang matandang babae ang lumapit sa opisyal at halos magmakaawa. Sabi niya, wala na raw siyang ibang pupuntahan. Doon na siya tumanda, doon na siya nasanay. Pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng opisyal. Parang sanay na siya sa ganitong eksena. Parang normal na lang sa kanya ang ganitong sitwasyon. Napansin ko rin ng ilang pulis na unti-unting pumwesto sa paligid. Hindi pa sila gumagalaw, pero halatang nandun sila para siguruhing walang gulo. Lalo akong kinabahan. Ibig sabihin, seryoso na talaga ito. Pagkatapos magsalita ang opisyal, nag-iwan sila ng ilang papel at umalis din agad. Naiwan kaming lahat na parang hindi alam ang gagawin. Walang malinaw na plano, walang kasiguransuhan. Tanging ang katotohanan na may ilang araw na lang kami bago mawala ang lahat sa amin. Nagtipon-tipon kami sa gitna ng lugar. May mga nagmungkahi na pumunta sa munisipyo para magtanong. May iba namang gustong makiusap sa mayor, pero may ilan din na tila nawalan na ng pag-asa. Nakaupo lang sila sa gilid, tahimik, parang tinanggap na lang ang mangyayari. Ako,
Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Gusto kong matakot pero mas nangingibabaw ang pakiramdam na kailangan kong may gawin. Hindi pwedeng hintayin na lang namin na mawala ang lahat. Hindi pwedeng manahimik lang kami habang unti-unting binubura ang buhay na binuo namin dito. Sa gabing iyon, mas mabigat ang pakiramdam kaysa dati. Hindi na ito balita o tsismis. Totoo na ito. Paparating na ang araw na susubukin ng tibay namin bilang isang komunidad. At habang nakahiga ako, nakatitig sa madilim na kisima, naramdaman ko na hindi na lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa karapatan naming manatili, mabuhay at marinig. Ilang araw ang lumipas na parang napakabagal ng takbo ng oras. Bawat umaga, gigising kami na may kaba sa dibdib. Iniisip kung iyon na bang araw na tuluyan ng mawawala ang lahat sa amin. Kahit sinusubukan naming magpatuloy sa normal na gawain, ramdam na ramdam ang bigat sa bawat kilos. Ang dati naming masayang usapan sa kanto, napalitan ng mga bulungan tungkol sa kung saan pwedeng lumipat, kung may kamag-anak bang pwedeng takbuhan, o kung may pag-asa pa bang mapigilan ang mangyari. Hanggang sa dumating ang umagang hindi ko malilimutan. Nagising ako sa malakas na ingay na parang may bumabagsak na bakal. Sa una, akala ko kung ano lang, pero nang marinig ko ang sunod-sunod na sigawan sa labas, agad akong napabangon. Paglabas ko ng bahay, tumambad sa akin ang esenang kinatatakutan ko. Nasa dulo ng eskinita ang mga bulldozer at unti-unti silang papasok sa lugar namin. Kasunod nito ang mga truck at sa paligid ay nakapwesto ang mga pulis. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Narinig ko ang iyakan ng mga bata, ang sigaw ng mga nanay na nagmamadaling ilabas ang gamit nila at ang pagmamakaawa ng mga matatanda na huwag muna kaming paalisin. Lahat ay sabay-sabay, magulo at masakit sa pandinig. Nakita ko ang nanay ko na dali-daling naglalabas ng mga gamit namin, ilang damit, kaldero at mga gamit na kahit papaano ay may halaga sa amin. Wala kaming oras para pag-isipan kung ano ang dadalhin, kailangan lang naming iligtas kung ano ang kaya. Habang nagmamadali ako sa pagtulong sa kanya, napatingin ako sa isang bahagi ng lugar namin kung saan may bahay na sinimulan ng gibain. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw ng tamaan nito ng bulldozer at sa isang iglap, bumagsak ang pader. Parang may bahagi sa akin na nadurog kasabay ng pagbagsak ng bahay na iyon. Hindi ko na malayang napahinto ako sa ginagawa ko. Nakatingin lang ako, parang hindi makapaniwala na nangyayari na talaga ito. Ang lugar na kinalakihan ko, ang mga bahay na araw-araw kong nakikita, unti-unti nang nawawala sa harap ng mga mata ko. "Bilis!" sigaw ng nanay ko, sa kanya ko hinila pabalik sa realidad. Tinulungan ko siyang buhati ng isang kahon ng gamit, pero ramdam ko na naminginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa emosyon na hindi ko maipaliwanag. May galit, may lungkot, at may takot na halo-halo sa dibdib ko. Lumapit ako sa isang opisyal na nakatayo sa gilid, tila nagmamasid lang sa nangyayari. Sinubukan kong kausapin siya. Tinanong ko kung pwede bang bigyan pa kami ng oras, kahit ilang araw lang. Sinabi ko na wala kaming lilipatan, na hindi kami handa. Pero ang sagot niya sa akin ay parang paulit-ulit na linya na kabisado na nila. May utos na raw at kailangan nilang sundin. Parang wala siyang naririnig sa sinasabi ko. Sa likod ko, patuloy ang kaguluhan. May isang batang umiiyak habang yakap ang kanyang nanay. May isang matandang lalaki na pilit pinipigilan ng mga tauhan na gibain ang kanyang bahay pero wala siyang nagawa nang itulak siya ng isa sa mga pulis. Nakita ko rin ang ilang kapitbahay na nagtatangkang iligtas ang mga gamit nila kahit halos wala na silang oras. Habang pinagmamasdan ko ang lahat, may isang bahagi sa akin na gustong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit ganito ang trato sa amin. Gusto kong iparamdam na hindi kami basta-basta pwedeng tanggalin na parang walang lang. Pero parang nalunok ko ang lahat ng iyon. Ang tanging nagawa ko ay tumingin at damhin ang sakit ng bawat sandali. Unti-unti, lumapit ang bulldozer sa direksyon ng bahay namin. Napatingin ako dito at doon ko nakita ang lahat ng alaala namin.
Yung maliit na mesa kung saan kami sabay-sabay kumakain, yung sulok na kung saan ako madalas matulog, yung pader na kami mismo ang nag-ayos. Lahat iyon ilang sandali na lang, mawawala na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa harap ng bahay namin, parang gusto ko itong harangan kahit alam kong wala akong laban. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero naramdaman ko na hindi ko kayang basta na lang panoorin na mawala ito. Sa paligid ko, patuloy ang sigawan at iyakan, pero sa loob ko parang unti-unting nagbabago ang pakiramdam ko. Hindi na lang ito takot o lungkot, may kung anong nag-uumpisang sumiklab. Isang pakiramdam na hindi ko lubos maintindihan, pero alam kong may kinalaman ito sa pagtayo para sa sarili ko at sa mga kasama ko. Habang nakatayo ako doon, nakatingin sa papalapit na makina, ramdam ko na ito na ang simula ng mas matinding laban na hindi lang para sa bahay namin, kundi para sa lahat ng tao sa lugar na ito na matagal nang tinatawag na tahanan, ang bawat piraso ng yero at kahoy na nakapaligid sa amin. Habang papalapit ang bulldozer sa bahay namin, pakiramdam ko parang huminto ang oras. Nakatayo lang ako sa harap, hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na segundo. Sa likod ko, naririnig ko ang boses ng nanay ko na tinatawag ako, pero parang malayo iyon sa pandinig ko. Ang nakikita ko lang ay ang bakal na unti-unting lumalapit, handang durugin ang lahat ng pinaghihirapan namin. Sa gitna ng lahat ng iyon, bigla akong natauhan. Hindi pwedeng manatili lang ako nakatayo. Hindi pwedeng manahimik habang unti-unting nawawala ang lahat sa amin. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero kusa akong lumakad papunta sa isang opisyal na tila may mas mataas na ranggo kaysa sa iba. Nakita ko siya na may hawak na radyo, nagbibigay ng utos sa mga tauhan. Lumapit ako sa kanya kahit nanginginig ang mga tuhod ko. "Sir, pwede po bang makiusap?" Sabi ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tumingin siya sa akin, saglit lang, parang sinusukat kung may halaga bang sasabihin ko. "Ano yun?" Sagot niya, malamig at walang emosyon. "Sir, wala po kaming lilipatan. Kahit ilang araw lang po sana napalugit. Hindi pa po kami handa. May mga bata po, may matatanda." Tuloy-tuloy kong sinabi, halos hindi na humihinga. Sandali siyang tumahimik, pero hindi ko nakita ang inaasahan kong awa sa kanyang mukha. Sa halip, napabuntong himinga siya at tumingin sa paligid, parang nagmamadali. "May hutos na kasi," sagot niya. "Galing sa mayor, hindi namin pwedeng ihinto ito." Parang paulit-ulit na lang ang linyang yun sa buong araw. Utos ng mayor, para bang sapat na iyon para burahin ang lahat ng pinagdadaanan namin. "Pero sir, tao rin po kami," sabi ko. Mas lumakas na ang boses ko. Hindi ko na napigilan. "Hindi po kami basura na basta itatapon. Dito po kami lumaki. Dito po kami nabubuhay." Napatingin sa amin ang ilang tao sa paligid. May ilan na huminto sa ginagawa nila, tila nakikinig. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi na lang ito para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng nandito. Ngunit ang opisyal, nananatiling matigas ang mukha. "Naiintindihan ko kayo," sabi niya, "pero halata namang hindi. Pero trabaho lang namin ito. Kung may reklamo kayo, sa munisipyo kayo magpunta." Parang may kung anong pumutok sa loob ko sa narinig kong iyon. Hindi ko alam kung galit ba iyon o desperasyon, pero ramdam ko na hindi na ako pwedeng umatras. Sa unang pagkakataon, hindi na ako natakot magsalita. "Sir, ilang taon na po kaming nandito. Hindi po ba dapat may malinaw na abiso? Hindi po ba dapat may maayos na relocation bago kami paalisin?" Sunod-sunod kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa ibang direksyon. Tila iniiwasan ng mga tanong ko. Maya-maya, nagsalita siya ulit, pero mas maikli na ang sagot. "May proseso yan. Sundin na lang ninyo." Doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Hindi dahil mawawala ang bahay namin, kundi dahil parang wala kaming boses. Kahit magsalita kami, parang walang nakikinig. Kahit ipaglaban namin ang sarili namin, parang wala pa ring halaga. Sa likod ko, narinig ko ang isang malakas na kalabog. Paglingon ko, nakita ko na tuluyan ng bumagsak ang isang bahay na malapit sa amin. May isang babae ang napaupo sa lupa, iyakin, habang pinagmamasdan ng mga gamit niyang natabunan ng mga debris. Walang lumalapit sa kanya. Lahat abala sa sarili nilang problema.
Bumalik ako sa harap ng opisyal pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako yung batang natatakot at nagmamakaawa. May kung anong nagbago sa loob ko. Kung hindi po kayo makikinig sa amin, kami na lang po ang gagawa ng paraan para marinig kami. Sabi ko, mas kalmado pero mas matatag ang boses ko. Hindi ko alam kung napansin niya ang pagbabago sa tono ko, pero hindi na siya sumagot. Tumalikod na lang siya at muling nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Hindi dahil mawawala ang bahay namin, kundi dahil parang wala kaming boses. Kahit magsalita kami, parang walang nakikinig. Kahit ipaglaban namin ang sarili namin, parang wala pa ring halaga. Bumalik ako sa grupo ng kapitbahay namin. Nakita ko ang takot sa mga mata nila, pero nakita ko rin ang pagod at galit na matagal nang kinikimkim. Tumayo ako sa gitna nila at huminga ng malalim. Hindi pwedeng ganito na lang. Sabi ko, kung hindi tayo lalaban, tuluyan na tayong mawawala. Unti-unti may mga tumingin sa akin. May ilan na tumanggi, may ilan na tila nagdadalawang isip, pero ramdam ko na nagsisimula ng gumalaw ang loob nila. Sa gitna ng ingay, ng alikabok at ng kaguluhan, doon ko naramdaman na hindi pa tapos ang laban namin. At kahit hindi ko alam kung paano, sigurado ako na may gagawin kami para ipaglaban ang lugar na ito na matagal naming tinawag na tahanan. Hindi ko inaasahan na sa simpleng mga salitang binitiwan ko, may mangyayaring pagbabago sa paligid. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng mga kapitbahay namin, napansin ko na unti-unting tumitigil ang ilan sa ginagawa nila. May mga lumapit, may mga nakinig, at may mga tumingin sa akin na parang naghihintay kung ano ang susunod kong sasabihin. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao, pero sa sandaling iyon parang mas malakas ang nararamdaman kong kailangan kaysa sa takot ko. Huminga ako ng malalim at muling nagsalita. Sinabi ko sa kanila na kung hahayaan lang namin ito, isa-isa kaming mawawalan ng tahanan ng walang laban. Na hindi tama na paalisin kami ng ganito na parang wala kaming karapatan. Habang nagsasalita ako, nararamdaman ko na pati ako ay mas lalong nagiging sigurado sa sinasabi ko. May isang lalaki na sumingit, nagsabing wala namang kaming laban sa gobyerno, na baka lalo lang kaming mapahamak. Naiintindihan ko ang takot niya dahil iyon din ang nararamdaman ko kanina. Pero napatingin ako sa paligid, sa mga batang umiiyak, sa mga matatandang nakaupo na tila walang magawa, at sa mga bahay na unti-unti nang nawawasak. At doon ko naisip na mas nakakatakot ang wala kaming gawin. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Sabi ko, hindi na nanginginig ang boses ko. Hindi natin kailangan makipag-away. Kailangan lang nating ipakita na hindi tayo papayag na basta na lang paalisin. Unti-unti may mga tumanggo. May ilang lumapit sa akin at nagsabing sasama sila. Ang iba naman, kahit tahimik, nakita ko sa mga mata nila na gusto rin nilang lumaban kahit hindi pa nila alam kung paano. Doon nagsimula ang pagbabago. May naglabas ng lumang karton at nagsulat ng mga salitang matagal nang gustong isigaw. Hustisya, karapatan, tahanan. May mga nanay na humawak sa kamay ng mga anak nila habang nakatayo sa harap ng mga bahay nila. May mga kabataan na kusa ng pumesto sa daanan ng mga bulldozer. Hindi perpekto ang pagkakahanay namin. Wala kaming plano na maayos, pero iisa ang nararamdaman namin. Ayaw namin basta na lang mawala. Sumama ako sa kanila sa harap, kahit ramdam ko pa rin ang kaba. Sa unang pagkakataon, hindi na lang akong isang taong natatakot mawalan ng bahay. Isa na akong bahagi ng isang komunidad na handang ipaglaban ang sarili nila. Habang papalapit ang mga makina, nagsimula kaming sumigaw. Hindi galit, kundi panawagan. Paulit-ulit naming sinasabi na makinig sila sa amin, na hindi kami kalaban, na gusto lang naming marimig at maipaliwanag ang sitwasyon namin. Napansin ko ang ilang tauhan na tila nagdadalawang isip. May mga sandaling bumabagal ang galaw ng bulldozer, parang nag-aantay ng utos. Pero sa likod nila, nandun pa rin ang presensya ng mga pulis na handang kumilos kung sakaling lumala ang sitwasyon. May isang matandang babae ang lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Mahina na ang boses niya pero malinaw ang sinabi niya, "Salamat anak, hindi ko kaya itong mag-isa." Doon ako napalunok.
Hindi ko akalain may umaasa sa akin. Hindi ko akalain ang simpleng pagtayo ko ay magkakaroon ng epekto sa iba. Pero hindi rin naging madali ang lahat. May ilang opisyal ang luhapit sa amin at sinabihan kaming umalis sa daan. Sinabi nila na hinaharangan namin ang operasyon at maaari kaming hulihin. Narinig ko ang salitang iyon at sandaling bumalik ang takot sa dibdib ko. Napatingin ako sa mga kasama ko. May ilan na napaatras, may ilan na nanatili. Sa sandaling iyon, kailangan kong magdesisyon. Tiningnan ko ang bahay namin na ilang metro na lang ang layo sa bulldozer. Tiningnan ko ang nanay ko na nakatayo sa likod, hawak ang mga gamit namin. At tiningnan ko ang mga taong nasa paligid ko na kahit takot, pinipiling manatili. Dahan-dahan akong humakbang pasulong. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagpakitang gilas. Tumayo lang ako sa harap, tahimik pero matatag. Isa-isa, may sumunod sa akin hanggang sa muli kaming naging isang hanay ng mga taong hindi umatras. Sa gitna ng alikabok at ingay, ramdam ko ang kakaibang lakas na hindi ko pa nararamdaman dati. Hindi ito lakas ng katawan, kundi lakas ng loob. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na kami yung dati na basta na lang tatanggap ng nangyayari. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging resulta ng ginagawa namin. Hindi ko alam kung may makikinig ba talaga. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi na kami tahimik. At habang magkakasama kami, may pag-asa pa rin na mabago ang takbo ng araw na iyon. Hindi nagtagal matapos kaming magbarikada, biglang nag-iba ang galaw ng mga tao sa paligid. May mga tauhan na nagkakagulo sa gilid, tila may hinihintay o may paparating na mas mataas sa kanila. Napansin ko ang ilang pulis na tumuwid ang tayo at ang mga opisyal na kanina'y kampante, biglang naging seryoso ang mga mukha. May kung anong paparating at ramdam ko na hindi ito basta-basta. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng mga sasakyan na paparating. Hindi ito katulad ng mga truck kanina, mas organisado, mas formal ang dating. Paglingon ko sa dulo ng kalsada, nakita ko ang isang convoy ng mga sasakyan na papasok sa lugar namin. Napatigil ang lahat, kahit ang mga bulldozer ay parang kusang huminto sa paggalaw. Bumaba ang isang lalaki mula sa isa sa mga sasakyan. Hindi ko siya agad nakilala, pero base sa reaksyon ng mga opisyal at pulis, alam kong may mataas siyang posisyon. May aura siya ng kapangyarihan, pero hindi tulad ng mayor na naririnig ko sa mga usapan, iba ang dating niya. Mas kalmado, pero mas ramdam ang presensya. Dumating na ang mayor, bulong ng isa sa mga katabi ko. Napatingin ako ng mabuti. Sa wakas, nakita ko rin ang taong sinasabi nilang may utos ng lahat ng ito. Lumakad siya papasok sa gitna, kasama ang ilang tauhan niya. Hindi siya nagmamadali, pero halata sa kilos niya na sanay siyang masunod ang gusto niya. Pagrapit niya, agad siyang kinausap ng mga opisyal. Hindi ko marinig ang buong usapan, pero halata sa kilos nila na ipinapaliwanag ang sitwasyon. Maya-maya, tumingin siya sa amin, sa mga taong nakatayo sa harap, sa mga batang umiiyak, sa mga bahay na kalaati ng wasak. Pero sa halip na magpakita ng awa, nanatili siyang seryoso. "Bakit hindi pa natatapos ito?" Tanong niya sa mga tauhan, medyo malakas ang boses. "Sir, nagkaroon po ng pagtutulang mga residente," sagot ng isang opisyal. Napailing ang mayor, tila naiinis. "May utos na tayo, dapat matagal na itong tapos," sabi niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin nang marinig ko iyon. Sa isang iglak, bumalik ang takot at kaba na akala ko ay nawala na. Hindi pala sapat ang pagtayo namin, hindi pala sapat ang boses namin. May ilang residente ang sumigaw, nagmakaawa at humiling ng kaunting konsiderasyon, pero tila hindi iyon tumagos sa kanya. Sa halip, lumapit siya ng kaunti at diretsyong tumingin sa amin. May proseso na itong dinaanan. Hindi pwedeng pigilan dahil lang sa emosyon. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako ng kaunti kahit alam kong delikado. "Sir, hindi po ito emosyon lang. Buhay po namin ito," sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili ko.
Sandali siyang tumingin sa akin. Hindi galit pero hindi rin interesado. Naiintindihan ko, sagot niya, pero halatang hindi talaga. Pero kailangan ng umusad ang proyekto. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito simpleng utos. Desisyon nito'y na matagal nang ginawa at kami ang naiwan para harapin ng resulta. Sa likod ko, narinig ko ang sigaw ng isang bata. Paglingon ko, nakita ko ang isang bahay na tuluyan ng gumuho. May isang lalaki ang napaupo sa lupa, hawak ang ulo niya, tila hindi matanggap ang nangyari. Sa paligid, may mga nagtatakbuhan, may mga umiiyak, at may pilit pang nagliligtas ng gamit. Unti-unting bumalik ang galaw ng mga bulldozer. Naramdaman ko ang pagyanig ng lupa habang papalapit muli ang makina. Ang ingay, ang alikabok, ang sigawan, lahat sabay-sabay. Parang linalamon kami ng sitwasyon. May ilang kapitbahay ko ang napaatras. Hindi ko sila masisisi. Nakakatakot talaga. Pero may ilan pa ring nanatili kahit nanginginig. Nakita ko ang nanay ko sa likod, nakatingin sa akin. Hindi siya nagsasalita, pero alam ko na umaasa siya. Doon ko naramdaman ang pinakamabigat na bahagi ng laban. Hindi pala sapat ang tapang lang. Kailangan mo ring harapin ng katotohanan na minsan, kahit anong gawin mo, may mga taong hindi ka pakikinggan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako umatras. Hindi dahil sigurado akong mananalo kami, kundi dahil alam ko na kapag umatras ako, para na rin akong sumuko. At hindi ko kayang sumuko habang nakikita ko ang mga taong umaasa, habang naririnig ko ang iyak ng mga bata, at habang unti-unting nawawala ang lugar na tinawag naming tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ko ang halo-halong emosyon, takot, galit, lungkot at pagod. Parang gusto ko nang sumigaw, umiyak at tumakbo palayo. Pero pinili kong manatili. Dahil sa loob ko, kahit maliit lang, may natitira pa ring pag-asa. Hindi ko pa alam kung paano, pero ramdam ko na may mangyayari pa. Hindi dito nagtatapos ang laban namin. At habang nakatayo ako sa gitna ng alikabok at ingay, pinanghahawakan ko ang paniniwala na kahit gaano kalakas ang kapangyarihan na kaharap namin, may darating na sandali na may makikinig din sa amin. Habang patuloy ang pag-usad ng mga bulldozer at unti-unting nawawala ang mga bahay sa paligid namin, pakiramdam ko parang nauubos na rin ang lakas ko. Hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Parang bawat bagsak ng yero at kahoy ay may kasamang piraso ng pag-asa na natatanggal sa loob ko. Pero kahit ganun, hindi ko kayang umalis. Hindi ko kayang iwan ang lugar na ito na parang wala lang. Sa gitna ng kaguluhan, may kung anong pumasok sa isip ko. Naaalala ko ang isang tao na minsang tumulong sa amin noon. Hindi siya taga rito, pero may posisyon siya sa probinsya. Hindi ko man siya personal na kilala, pero narinig ko na minsan siyang nakinig sa mga katulad namin. Hindi ko alam kung may magagawa iyon ngayon, pero sa sitwasyon namin, kahit maliit na pag-asa, kakapitan ko. Lumapit ako sa nanay ko at sinabi ko ang balak ko. Tinignan niya ako, halatang nag-aalala, pero tumanggo siya. Wala kaming ibang mapanghahawakan. Kung may kahit konting posibilidad na may makikinig, kailangan naming subukan. Naghanap ako ng signal sa gitna ng lugar namin. Hindi madali dahil sa dami ng tao at ingay. Halos hindi ko marinig ang sarili kong iniisip. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ko ang lumang cellphone ko. Ilang beses akong nag-attempt na tumawag pero hindi agad kumokonekta. Bawat segundo, parang lumalala ang sitwasyon sa paligid ko. Sa wakas, may sumagot. Hindi ko na maalala kung paano ko nasimulan ng pagsasalita. Basta ang alam ko, sunod-sunod ang lumabas sa bibig ko. Ikinuwento ko ang nangyayari, ang biglaang demolisyon, ang kakulangan ng malinaw na abiso, ang mga batang umiiyak, ang mga matatandang walang mapuntahan. Hindi ko pinaganda ang kwento. Sinabi ko lang ang totoo kung gaano kasakit at kung gaano kami kawalang laban. Sa kabilang linya, tahimik lang sa simula.
Sandali akong kinabahan, akala ko baka hindi ako pinapakinggan. Pero maya-maya, nagsalita ang boses. Kalma, pero seryoso. May ilang tanong siyang ibinigay, kung nasaan kami, kung sino ang nagpapatupad, kung may dokumento ba. Sinagot ko lahat ng kaya ko, kahit hindi ko sigurado ang iba. Pagkatapos ng usapan, hindi ako agad gumalaw. Nakatingin lang ako sa cellphone ko, parang umaasang may mangyayari agad. Pero syempre, hindi ganun kabilis ang lahat. Pagbalik ko sa mga kapitbahay ko, ramdam ko pa rin ang tensyon. Mas dumami na ang mga bahay na nawawala. Mas marami na ring tao ang nawalan ng masisilungan. May ilan nang nag-iimpake ng natitirang gamit, tila tinanggap na ang nangyayari. Pero may ilan pa rin na nananatili sa harap, kahit pagod na. Lumapit sa akin ng isang kabataan at tinanong kung may pag-asa pa ba. Hindi ko agad nasagot, hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil hindi ko rin sigurado. Pero tinignan ko siya at nagsabi ng totoo. Hindi ko alam, pero hanggat may ginagawa tayo, may pag-asa pa. Hindi iyon sigurado, pero iyon lang ang kaya kong ibigay. Lumipas ang ilang minuto na parang napakahaba. Patuloy ang ingay, patuloy ang pagguho ng mga bahay. Sa bawat sandali, mas lalo kong nararamdaman ng pressure. Paano kung wala talagang mangyari? Paano kung mali ang ginawa ko? Paano kung wala talagang darating? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili kong maniwala. Bumalik ako sa harap kasama ang iba. Kahit hindi kami sigurado sa mangyayari, nanatili kami. Hindi dahil matapang kami, kundi dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Kung aalis kami, mawawala ang lahat. Kung mananatili kami, may maliit na tsansa na may magbabago. Habang nakatayo ako roon, nakatingin sa mga bulldozer na tila walang pakialam sa nangyayari sa amin, napapikit ako sandali. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili ko. Hindi ko alam kung sino ang darating, kung may darating nga ba. Pero sa loob ko, may maliit na boses na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. At sa gitna ng kaguluhan, pinanghahawakan ko ang maliit na pag-asang iyon. Umaasang may makakarinig, may makakaintindi, at may darating na handang tumigil sa lahat ng ito. Hindi ko na mabilang kung ilang bahay na ang tuluyang nawasak habang nakatayo kami sa gitna ng alikabok at ingay. Parang bawat minuto ay may bagong sigaw, bagong iyak, at bagong pagkawala. Sa kabila ng pagod at takot, nanatili kami sa harap, hawak ang natitirang lakas ng loob na meron kami. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas, pero pakiramdam ko, isang buong araw na ang nakaraan sa bigat ng bawat sandali. Habang nakatingin ako sa unti-unting paglapit ng bulldozer sa natitira naming bahay, bigla kong narinig ang kakaibang tunog mula sa malayo. Hindi iyon katulad ng ingay ng makina o sigawan ng mga tao. Mas malinaw, mas organisado. Parang convoy ng mga sasakyan na paparating. Sa una, hindi ko pinansin. Akala ko isa lang itong dagdag na sasakyan mula sa munisipyo. Pero napansin ko na pati ang mga pulis at opisyal ay napalingon. May ilan sa kanilang nag-usap-usap, tila may inaabangan. Unti-unting huminto ang galaw ng ilang tauhan at ang bulldozer na papalapit sa amin ay biglang tumigil. Doon ko naramdaman na may kakaibang nangyayari. Maya-maya, nakita ko ang ilang sasakyan na pumasok sa lugar namin. Hindi ito katulad ng mga nauna. Mas maayos ang pagkakaayos. Mas formal ang dating. May mga taong bumaba na nakabarong at may kasamang mga tauhan na tila sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi ko pa sila kilala pero ramdam ko agad na hindi sila basta-basta. Napatingin ako sa mayor. Kanina, siya ang tila may kontrol sa lahat. Pero ngayon, napansin ko na nagbago ang kilos niya. Hindi na siya ganoon kakampante. May bahagyang pag-aalinlangan sa galaw niya. At tila naghihintay siya kung ano ang susunod na mangyayari. Isa sa mga bagong dating ang lumakad papunta sa gitna. Tahimik ang paligid habang ginagawa niya iyon. Parang lahat ay naghihintay. Nang makarating siya, agad siyang kinausap ng mga opisyal, pati ang mayor ay lumapit. Hindi ko marinig ang lahat ng usapan, pero nakita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha ng bagong dating. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya galit,
pero ramdam mo ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. May mga sandali na tila pinapaliwanag ng mayor ang sitwasyon, pero napapansin ko na hindi siya agad pinapakinggan. Unti-unti kumalat ang bulong sa paligid. Gobernador daw yan. Nang marinig ko iyon, parang may kumislap na pag-asa sa loob ko. Hindi ko siya personal na kilala, pero alam ko na mas mataas ang posisyon niya kaysa sa mayor. At kung totoo man iyon, baka ito na ang sagot sa dasal ko kanina. Lumapit ako ng kaunti, pilit na pinapakinggan ang usapan. Narinig ko ang ilang bahagi, tungkol sa proseso, tungkol sa relokasyon, tungkol sa kakulangan ng maayos na abiso. Bawat salitang iyon parang unti-unting binubuo ang katotohanan na matagal na naming nararamdaman pero walang gustong umamin. Biglang tumihim ang paligid nang nagsalita ang gobernador ng mas malinaw. Bakit walang maayos na relokasyon? Tanong niya, direkta sa mayor. Walang sumagot agad. Nakita ko ang mayor na tila naghahanap ng tamang salita, pero wala siyang maibigay na sapat na paliwanag. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nawalan ng kumpiyansa. Tumingin ang gobernador sa paligid, sa mga wasak na bahay, sa mga taong nakatayo na may halong pagod at pag-asa, sa mga batang yakap ang magulang nila. Hindi niya kailangang magsalita para ipakita na naiintindihan niya ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, malinaw niyang sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig sa araw na iyon. Itigil muna ito. Sa una, hindi ko agad naproseso ang sinabi niya. Pero nang nakita ko ang reaksyon ng mga tauhan, ang paghinto ng mga makina, ang pag-atras ng ilang pulis, at ang katahimikan na unti-unting bumalot sa paligid, doon ko naintindihan na totoo ang narinig ko. Unti-unting lumakas ang bulungan sa paligid, hanggang sa naging sigawan. Hindi na takot, kundi gulat at pag-asa. May ilang napaupo sa lupa, hindi makapaniwala. May ilang napaiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Napatingin ko ang nanay ko. Nakatayo siya sa likod, hawak ang mga gamit namin. Nakatingin siya sa akin at kahit wala siyang sinasabi, nakita ko ang luha sa mga mata niya. Luha ng pagod, ng takot na matagal niyang kinimkim, at ng pag-asa na akala namin ay wala na. Sa gitna ng lahat ng iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang gusto kong umiyak, tumawa, at sumigaw ng sabay-sabay. Hindi pa tapos ang laban, alam ko iyon. Pero sa unang pagkakataon sa araw na iyon, may naramdaman akong gaan sa dibdib. At habang nakatayo ako roon na pinagmamasdan ng mga pangyayari, naisip ko na baka ito na ang simula ng pagbabago. Hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng taong matagal nang naghihintay na may makinig sa kanila. Matapos ipahinto ng gobernador ang demolisyon, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa buong lugar. Ang dating magulong paligid ay unti-unting napalitan ng katahimikan na may halong pag-aalinlangan. Hindi pa rin namin lubos na maintindihan kung ano ang mangyayari, pero malinaw na hindi na tulad ng kanina ang sitwasyon. Ang mga bulldozer ay nanatiling nakatigil at ang mga tauhan ay tila naghihintay na lamang ng susunod na utos. Nakatayo pa rin ako sa parehong pwesto pero iba na ang pakiramdam ko. Kanina, puro takot at desperasyon ang nararamdaman ko. Ngayon, may halong pag-asa, pero may kaba pa rin. Hindi pa tapos ang lahat. Alam kong may mga tanong na kailangang sagutin at may katotohanang kailangang ilabas. Lumapit ang gobernador sa gitna at tinipon ng mga opisyal kasama ang mayor. Hindi na sila nag-usap ng palihim. Sa pagkakataong iyon, tila gusto niyang marinig ng lahat ang usapan. Kahit hindi malinaw ang bawat salita, sapat na ang tono para maintindihan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Narinig ko ang ilang bahagi ng kanilang pag-uusap. Tinatanong ng gobernador kung nasaan ang kumpletong dokumento para sa demolisyon, kung nasunod ba ang tamang proseso at kung may maayos bang relocation na inihanda para sa mga residente. Isa-isa, tila nahihirapang sumagot ang mga opisyal. May mga papel na inilabas, may mga paliwanag na ibinigay, pero halata na hindi sapat ang mga iyon. Napatingin ako sa mayor. Kanina, siya ang tila may kontrol sa lahat, pero ngayon, iba na ang itsura niya.
Hindi na siya ganon katatag, may halong pag-aalala ang mukha niya at tila nag-iingat sa bawat salitang sinasabi. Sa isang sandali, nagsalita ang gobernador ng mas malinaw, sapat para marinig naming lahat. Hindi pwedeng ganito, may kulang sa proseso. Hindi pwedeng basta nalang paalisin ng mga tao nang walang malinaw na relocation. Parang may kung anong gumaan sa dibdib ko nang narinig ko iyon. Hindi lang pala kami ang nakakaramdam na may mali, may nakakita rin sa amin bilang tao, hindi bilang hadlang. Nagkaroon ng katahimikan matapos ang sinabi niya. Walang sumagot agad. Ang mga opisyal ay tila naghihintay kung anong susunod niyang gagawin. Ang mayor, hindi ko na makita ang dating kumpiyansa sa kanya. Pagkatapos noon, nagbigay ng malinaw na utos ang gobernador. Hindi lang simpleng paghinto ng demolisyon, kundi pagsusuri sa buong proseso. Inutusan niya ang mga kinauukulan na ipakita ang lahat ng dokumento at ipaliwanag kung bakit walang sapat na paghahanda para sa mga residente. Sa paligid ko, unti-unting nagbago ang reaksyon ng mga tao. May mga napaiyak, may mga napaupo sa lupa na parang nawalan ng lakas, at may mga nagyakapan. Hindi pa ito tagumpay, pero parang isang malaking hakbang na. Lumapit sa akin ang isang kapitbahay ko, hawak ang kamay ko ng mahigpit. "Narinig mo yun?" Sabi niya, halos pabulong pero halatang puno ng emosyon. Tumango lang ako dahil hindi ko kayang magsalita. Sa likod ko, nakita ko ang nanay ko na nakatingin pa rin sa mga pangyayari. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, yanakap ko siya. Hindi kami nagsalita, pero sapat na ang sandaling iyon para maramdaman namin na kahit papaano, hindi kami nag-iisa. Habang nagpapatuloy ang usapan sa harap, napansin ko na may ilang tauhan na nag-aayos ng kanilang gamit, tila naghahanda na umalis. Ang mga pulis na kanina ay mahigpit ang pwesto ay unti-unti ring lumuluwag ang tindig. Ang dating tensyon, unti-unting napapalitan ng panghinga na matagal namin pinigilan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga bahay na nawasak, hindi na basta maibabalik. Ang takot na naramdaman namin, hindi agad mawawala. Pero ang mahalaga, may nagsimulang makinig. May nagsimulang magtanong kung tama ba ang nangyari. Napatingin ako sa paligid, sa mga taong kasama kong lumaban, sa mga bahay na natira, at sa mga alaala na pilit naming pinanghahawakan. Hindi pa ito takapusan, pero alam kong hindi na rin ito tulad ng dati. Sa loob ko, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Hindi na lang ito tungkol sa sarili ko o sa pamilya ko, ito'y tungkol sa lahat ng taong nandito na kahit mahirap, piniling tumayo at magsalita. At habang pinagmamasdan ko ang gobernador na patuloy na nakikipag-usap, naisip ko na minsan, kailangan lang talaga ng isang tao na handang makinig para magsimulang magbago ang lahat. Hindi agad natapos ang lahat matapos ang araw na iyon. Sa totoo lang, doon palang nagsimula ang mas mahaba at mas tahimik na laban. Kinabukasan, bumalik ang gobernador kasama ang ilang tao mula sa iba't ibang ahensya. Hindi na sila dumating para mag-utos, kundi para makinig. Isa-isa nilang kinausap ang mga residente, kasama na kami. Tinatanong nila kung gaano na kami katagal doon, kung may natanggap ba kaming abiso, at kung ano ang kalagayan namin kung sakaling tuluyang paalisin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi lang kami basta pinapansin, kundi pinapakinggan talaga. Hindi kami minamadali, hindi kami tinataboy, may mga taong nagsusulat ng sinasabi namin, may mga tumatango, at may mga nagtatanong pa para mas maintindihan ang sitwasyon. Iba ito sa lahat ng naranasan namin dati. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-uusap at pagsusuri. Hindi pa rin namin alam kung ano ang magiging final na desisyon, pero malinaw na hindi na basta-basta magpapatuloy ang demolisyon. Unti-unti, kumalat ang balita na may kakulangan nga sa proseso at hindi nasunod ang tamang hakbang bago ipatupad ang pagpapaalis sa amin. Isang hapon, tinipon kaming lahat sa isang bakanting bahagi ng lugar. Nandun ulit ang gobernador, kasama ang ilang opisyal. Nakatayo kami sa ilalim ng araw, tahimik na naghihintay. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, pero may halong pag-asa na hindi ko naramdaman noon. Nang magsalita siya,
Malinaw at direkto ang kanyang mga salita. Ipinaliwanag niya na hindi muna itutuloy ang demolisyon hanggat walang maayos na relocation para sa lahat ng residente. Hindi lang basta relocation, kundi isang lugar na may maayos na tirahan, may aksel sa tubig, kuryente, at kabuhayan. Hindi raw pwedeng paalisin ng mga tao nang walang kapalit na mas maayos na buhay. Sa sandaling iyon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Napapikit ako at naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa pisngi ko. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil sa wakas may nakakita sa amin bilang tao. Sa paligid ko, narinig ko ang paghikbilin ilan. May mga nagyakapan, may mga napaupo sa lupa na parang nawalan ng bigat na matagal nilang dala. Ang iba naman, tahimik lang na nakatingin sa harap, tila hindi pa rin makapaniwala. Pagkatapos ng anunsyo, may mga opisyal na lumapit sa amin para ipaliwanag ang susunod na hakbang. Hindi agad-agad ang lahat, pero may malinaw na direksyon. May listahan na gagawin, may schedule ng paglipat, at may tulong na ipapamahagi habang inaayos ang lahat. Hindi perpekto, pero mas maayos kaysa sa kinatatakutan naming mangyari. Lumapit ako sa nanay ko at hinawakan ko ang kamay niya. Ngayon, hindi na nanginginig ang kamay niya tulad noong araw ng demolisyon. Mahigpit ang hawak niya sa akin, at kahit hindi siya nagsasalita, ramdam ko ang pasasalamat at ginhawa sa puso niya. Habang nakatingin ako sa paligid, nakita ko ang mga bahay na natira, pati na ang mga bahagi na nawasak na. Hindi na maibabalik ang lahat, pero may natira pa rin. Hindi lang ang mga estruktura, kundi ang samahan namin bilang komunidad. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti naming inayos ang mga nasira. May tumulong, may mga nagbigay ng material, at may mga voluntaryo na dumating para tumulong sa pag-aayos ng lugar. Hindi man ito agad bumalik sa dati, pero unti-unti, nagkaroon ulit ng buhay ang paligid. Mas naging malapit din kami sa isa't isa. Hindi na lang kami magkakapitbahay, kundi parang isang pamilya na dumaan sa matinding pagsubok. Sa bawat tingin ko sa kanila, naalala ko ang araw na sabay-sabay kaming tumayo at nagsabing hindi kami papayag na basta na lang mawala. Minsan nauupo ako sa labas ng bahay namin, pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa kalsada, tulad ng dati. Pareho pa rin ang ingay, ang tawanan, at ang simpleng saya na hindi kayang bilhin ng pera. Doon ko na-realize na kahit gaano kahirap ang buhay, may mga bagay na hindi pwedeng kunin basta-basta. Ang dignidad, ang pagkakaisa, at ang tapang na ipaglaban ng tama. Naisip ko rin ang mga nangyari, kung paano nagsimula sa isang bulong, naging takot, naging laban, at sa huli, naging pag-asa. Hindi kami perpekto, hindi kami makapangyarihan, pero sa araw na iyon, pinatunayan namin na may boses kami, at kapag pinili naming gamitin iyon, may posibilidad na may makinig. Hindi ko alam kung ano pa ang haharapin namin sa hinarap. Sigurado akong hindi magiging madali ang lahat, pero iba na ako ngayon, iba na kami. Dahil natutunan ko na ang tunay na tahanan ay hindi lang ang bahay na tinitirhan, kundi ang mga taong kasama mong lumalaban, umaasa at bumabangon. At sa bawat paghinga ko sa lugar na ito, dala ko ang isang aral na hinding-hindi ko makakalimutan, na kahit gaano kaliit sa paningin ng iba, kapag pinili mong tumayo sa tama, may kapangyarihan kang baguhin ang takbo ng kwento mo.